Yung bahay is original pa din, and then this staircase follows the Oro Plata Mata superstition natin. Ito si Don Mariano Hamoy. Ito naman yung may bahay ni Don Mariano. This is Doña Pilar Acaylar Sagario. You're always welcome in Balay Hamoy Museum, and welcome to Balay Hamoy Museum 1893 here in Dapitan City. Okay, mga kaitsubero, magandang gabi sa inyo, and mag-alas 8 na ng gabi. Samahan nyo ako, bisitahin natin ang Balay Hamoy. Iba palang itsura niya, no, kapag gabi. Mas na-appreciate ko siya kaysa during the day. Kasi kapag during the day, ang nakikita ko halos ay yung mga wiring. Mga spaghetti. Ngayon, ang mas nakikita na natin ay yung ganda ng bahay na ito, no? Okay, pinapapasok na tayo ni Ma'am Kat. Hello, boss. Thank you. Wow. Yan, antayin natin si Sir Brits at saka si Ma'am Kat. Ma'am Kat, maraming salamat po. And maraming salamat sa pag-accommodate nyo sa amin para makita ang inyong bahay. Of course. Thank you so much. You're always welcome in Balay Hamoy Museum, and welcome to Balay Hamoy Museum 1893 here in Dapitan City. So I will just give you a brief history of Balay Hamoy. So this used to be the residence of Don Mariano Balsomo Hamoy and Doña Pilar Acaylar Sagario. Both are pure Dapitanons. This house was given as a wedding gift nung pagkakasal nila. So si Don Mariano Hamoy used to be a cabeza de barangay. He also became a municipal scribe, and during Justice of the Peace, he was given Justice of the Peace during the American period. So this house is just a normal, ancestral, old heritage house, if not for the historical events that happened here in this house. So yung mga tinatapakan mo, tinapakan din yan ng mga importanteng tao na naninirahan sa Dapitan noong mga 1890s. Wow. No, kasama dyan si Father Obac, Father Francisco Sanchez, si Gobernador General na si Carnesero, ang kanyang asawa, lahat ng mga importanteng tao dito sa Dapitan at yung mga taga-Espanya. Pero siguro ang pinaka-notable person na pumunta dito, kaya naging historical ang bahay na ito at si Don Mariano Hamoy ay ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Really? He used to frequent this house. Not just him, kasama niya si Teodora Alonso, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na si Trining, ang mga pamangkin niya, and of course, his common law wife na si Miss Josephine Bracken. Ah, yes. Oo. So si Don Mariano Hamoy, apart from being a pure Dapitanon, he also went to Ateneo Municipal de Manila together with our national hero, Dr. Jose Rizal, and his two other brothers, si Sixto at si Ubaldo. So pagkatapon dito ni Rizal, noong July 17, 1892, meron na siyang mga kakilala. Okay. At dito, namunga ang kanilang friendship. So siya ang best friend ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan. Wow. Sila ang unang nagtayo ng first farmer association in the whole of Philippines, or siguro unang kooperatiba, no, yung Los Abacaleros de Dapitan. Sila rin ay naging business partners, so 50-50 sila sa abaca trading. So they buy the abaca here in Barangay Ilaya and sell it to Manila for a profit. According to Rizal, kumita sila dito. Hindi raw nalugi to. Kasi ibang mga negosyo niya dito nalugi. Except for the buying of abaca and selling of abaca. Si Dr. Jose Rizal, siya rin ang nagpaanak sa unang anak ni Don Mariano Hamoy at Doña Pilar na si Pablo. Makikita mo yun kung saan pinanganak ni Dr. Jose Rizal si Pablo sa taas. Wow. Diyan din sila madalas tumambay. So makikita mo yun. Very historical. Very historical. Kaya kung mapapansin mo tong
ating historical marker na nilagay mismo ng National Historical Commission of the Philippines noong Oktubre of last year. Nakasulat dyan kung ano ang nangyari dito sa bahay na ito at kung bakit historical figure na si Don Mariano Balsomo Hamoy. Diba? So kaya ito ay naging bahay ni Don Mariano Balsomo Hamoy because Don Mariano became instrumental sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Dapitan. Etong restoration ay nangyari noong 2020 hanggang 2022 during the pandemic. Kasi kami ay na-exile dito ng aking asawa kasama aking 2 anak. So we both decided that it's about time to restore the house to its original glory and most especially to preserve the history and share it to the public. Nice. Diba? Para hindi natin makalimutan. Syempre. Kaya yung aming dito, our slogan, no, Balay Hamoy Museum Preserving the History of Dapitan One Story at a Time. Yes, para maipasa natin sa new generation. Totoo, sa and susunod na upcoming generasyon. Yes. And alam ko rin na ikaw ay isa sa mga katulad namin na heritage advocate Yes po. at naniniwala that preserving historical houses and the stories behind it ay napaka-importante. Oo naman. Kasi if we don't know our past, we cannot move forward to our future. Yes. So again, welcome to Balay Hamoy Museum. I'll be introducing the 4th generation owner of Balay Hamoy Museum. He is the great-grandson of Don Mariano Hamoy and Doña Pilar Acailar Sagario, Brits Adasa Hamoy. Hello, Sir Brits. Nice meeting you po. Talagang welcome na welcome tayong lahat dito. Lalo-lalo na kay Sir Brits. Talagang nag-spare pa ng time para sa atin. Thank you so much po. Ma'am Kat, thank you po. Yes. Thank you. Hi, Sir Brits. Hello, hello. Welcome to Dapitan and welcome to Balay Hamoy. So, masaya kami na andito ka. Oo nga, sir eh. Oo, talagang sabi ko nga kay Kat na na natin to kasi sayang yung opportunity and nagagalak nga kami na dumating po kayo dito kasi nakita rin po namin yung puso mo, no, sa heritage preservation and you love of course heritage and history, tapos tinutulungan mo yung mga katulad namin at mga ibang tao pa na lubos na mas ma-preserve at maintindihan kung gaano kahalaga ang mga heritage houses. Totoo yun, totoo yun. Ako naman si Brits Hamoy, the great-grandson of the best friend of Jose Rizal here in Dapitan. So, welcome to Balay Hamoy. So, maraming salamat po, sir. So, dito po tayo. Yung bahay is original pa din. Nung restoration namin during the pandemic of 2020, na-lockdown kami dito, yung lahat ng mga nasira na wood, konti lang naman, because of the weather and time, pinalit namin that same wood na ginamit nila, which is, andito pa rin, mga native wood naman dito. So, meron siyang nara, kamagong, yakal, and molave. Yung molave is sa amin sa Bisaya is yung tugas. Tugas, yes. So, binalik lang namin. So, yun pa rin yung itsura niya. Binalik namin nung itsura niya rin dati. Which makikita mo, hindi naman talaga siya, alam mo luma, pero binalik namin so kung ano yung itsura niya ng 1893. So, we use the same stain that they used before. So, kita, hindi mo naman siya makintab. Hindi siya varnish. Hindi pa naman nauuso yung varnish before. So, isipin niyo po, noong 1893, nung blessing ng bahay, nung kasal nung couple na si Mariano and Pilar, naging masaya tong bahay na to nung time na yon. So, blessing nga. So, isipin niyo na lang yung mga kilalang tao dito sa Dapitan, pumunta dito sa bahay mismo. Especially yung kaibigan niya, si Dr. Jose Rizal. Kung saan kayo nakatayo, dyan din nakatayo yung malamang. Ganun. No? Tsaka yung mga ibang bisita pa, example, si Father Obac, isang historical figure din dito. Yung Cura Parroco, and then Captain General Carnicero. No? So, dito rin sila umakyat kasi si Don Mariano nagtrabaho rin sa gobyerno bilang isang kabeza de barangay. So, etong staircase na to is still original. So, ito yung inakyatan nila, ito yung hinawakan nila, and then this staircase follows the Oro Plata Mata superstition natin. So, hanggang ngayon, sinusunod pa rin yung kasabihan na yun sa yung Oro Plata Mata. Yes, sinusunod pa rin natin yun. Siguro, ngayon, parang na lang it's more of parang guide na lang. Guide na lang, kasi minsan, ilang kaya bilang natin sa hagdanan. So, yun ang ginagawa natin.
Yung dapitan po, may kultura tayo pag nagbe-bless ng bahay. Yung lumang mga kultura natin, kagaya ng pag-enthrone ng Sacred Heart. This is a Catholic tradition po. And alam naman natin yung dapitan, very Catholic, very religious. So, ni-enthrone yung Sacred Heart sa harap ng bahay. Okay? Tapos, ang isa pang kultura ng dapitan is to plant a tree during the blessing of the house. Nasa kanan niyo po is an 1893 tree. That's a kamuning tree. 1893 pa ito, sir? Yes. Wow. Planted there in 1893 nung blessing ng bahay, stunted in growth, kaya hindi masyado lumaki. May maliliit na bulaklak na puti yan. And then, baka pag may bulaklak yan, naamoy mo every hour yung scent niya. Oo. Every hour lang. So, nagsiskip siya. No? So, kaya marami natatakot dito sa gabi, may naamoy silang bulaklak, nawawala. Pero yun, talagang ganun yung nature ng punong to. Punong ito. Kamuning tree po yan. Hindi lang pala siya ordinaryong puno. Oo, iba siya. Ngayon, binuksan namin to ang bahay na to and we restored in such a way na binalik talaga namin sa dati ang itsura niya for 3 reasons. First is to relive 1893. No? At least nakikita natin anong buhay nila. May mga bahay pa lang ganito. May mga tao pa lang ganito dito sa dapitan. So, ganun yung isang reason. The second reason is to humanize Jose Rizal. Kasi dito sa dapitan, naging tao siya. No? Nakipaghalubilo sa mga ancestors namin, sa mga tao dito sa dapitan. Naglakad sa mga kalye namin. Umakyat dito sa bahay na to. Siguro, nagalit din sa mga tao. No? Tumulong, umibig. Dito sa dapitan, di ba? Yes. So, ang palagi nga namin sinasabi is Jose Rizal was born in Calamba. He died in Luneta, but it is only in Dapitan that he truly lived. Oo. So, dito siya naging tao. Dito natin siya makikilala ang humanity ni Jose Rizal. And then, the third reason is to celebrate the friendship, loyalty, and love of Don Mariano Hamoy and our national hero, Jose Rizal. So, sana, pag pumapasok tayo dito, sa bahay na to, sana mawala tayo sa panahon. So, pasok na po tayo. Welcome sige po. Excited na ako, sir. Welcome po to Balay Hamoy. Maraming salamat po. So, ganito po yung buhay nila dati. Wow. And the woods. The wood flanks. Ayan po. Nara ito, sir, ano? Ito, tugas and olave and kamagong. Depende sa kulay. Pag dark na dark yan, kamagong po Kamagong yan. na. So, depende sa color ng wood. Ang ganda po. naman ng bahay na ito. Yung yung mga walls po outside are tugas or mulave. Oo. Yung nara po sa loob lang. Kasi ang tugas po, maganda siya for weather time. Kaya hindi siya nasisira. Hindi talaga siya nasira. Yun pa rin yung itsura niya dati. Nakikita niyo po. Ito si Don Mariano Hamoy. Isang kabeza de barangay. Isang nag-aral siya sa Ateneo Municipal in Intramuros. Ito po yun. Yes. Diyan din nag-aral si Rizal. Madami pa. Sila Antonio Luna Brothers. Dito rin sila nag-aral, no? He was born in October 12, 1868. May year. Andito yung talambuhay niya actually dito sa Tampingco frame na to. Si Isabela Tampingco yung gumawa nito, isang schoolmate niya rin, isang kaibigan niya rin po. He died in April 6, 1918. Bata pa, hindi pa siya umabot ng 50. Oo nga. And then ang negosyo niya is copra. That's why there's coconut shells na biyak-biyak dyan. Tapos, ang negosyo na ni Rizal is abaca. That's why there's abaca weave naman dito. At tapos, mahilig siya sa musika. Kaya may musical scale naman po dito. Pati bahay niya po, yung makikita niya po yung kalyado, are musical instruments. Lira. Yes. Wow. So, yun po yung, ganun sila gumawa ng bahay dati. Symbolic. Sir, no? Makikilala mo yung may-ari ng bahay based on the design of the house. Talagang personalized po. He graduated in Ateneo Municipal. He was a cabeza de barangay. He was also an escribano or a municipal scribe. Ito yung original handwriting niya. Yan. So, it's
in Spanish pa, original pa rin. So lahat ng transaction ng gobyerno noong time na yon dito niya sinulat. So yun yung trabaho. Parang municipal secretary ngayon, yung mga ganun type na trabaho. So ito yung mga gamit niya. Of course, Atenista siya. That's why there's a rosary sa pocket niya palagi. Tapos ito naman yung mga jars na yan are actually inkwell. Diyan nilalagay yung mga ink. Okay, ito. Tapos ito, pati ito. Ito, mas maarte na to. Oo. Okay. Tapos andito pa rin yung labahan niya. Oo nga, no? Even until now, napaka-tulis pa rin. No? Old weighing scale. Yan po, kasi negosyante po siya. So yan po yung ito naman yung mga bigay ng Ateneo de Manila dito sa Balay-Hamoy. So it's a donation from them. Oo. Ito naman ang Sibila Cumana o Hec S. Sibila Cumana. Sibila Cumana. Ito ay ginawa ni Rizal dito mismo sa Dapitan. It's actually a fortune teller board game. Ginawa niya dito. Ito lang is a replica lang. Yung original po nito is still with Rizal's sa Calamba. Fortune teller board game siya. The game goes, gumawa si Rizal ng set of questions. Example, magiging swerte ba ako ngayong araw na to? Tapos isi-spin mo ngayon yung top. Tapos kung anong lalabas dyan, i-match mo dito sa chart. So yung chart may kibat na parang answers naman. Ginawa rin ni Rizal. No? So may match, may computations yan. No? Example sa sagot na ginawa ni Rizal, will I be lucky today? Magiging swerte ba ako? Oo, magiging swerte ka, pero mas swerte yung asawa mo. Diba? So makikita mo dito sa game na to, si Bella Cumana, yung syempre yung genius niya, ang galing-galing ng gawa, his wit and his humor. So makikita mo tao pala to si Rizal, no? Nagpapatawa rin pala itong taong to. Alam mo, ang pinakamaganda dito, one of his letters, sinabi niya sa pamilya niya, bago siya nahuli, make sure that the Sibila Cumana is safe from Spanish hands, no? From enemy hands. Kasi, basta, make sure na hindi siya mahuhuli pag i-raid na yung bahay, mga ganon. Ngayon, nagiging ngayon yan, question mark sa mga tao ngayon, sa mga stories. Bakit? Sa lahat ng mga gamit niya, particular siya dito sa game na to na protektahan nyo. So, pinotektahan ng family and yung original andyan pa rin. No? Hindi talaga siya nahuli. So, ngayon, iniisip ngayon yung mga historians at saka yung mga intelihenteng tao, ano meron dito sa Sibila Cumana na napaka-importante. So, ang duda nila, baka may mga codes pa dito. Baka may mga codes. Mga codes, no? So, baka may mga sikreto pa rito si Rizal na even until now, hindi pa rin nabe-break. No? Baka meron siyang gusto pa i-share. So, ganun kagaling si Rizal. Ako, hindi ko na alam paano gawin yan. No? Hindi ko alam paano sagutin yan. So, baka yung mga ibang generation na or kayo. Ito naman yung may bahay ni Don Mariane. This is Doña Pilar Acailar Sagario. So, taga-Dapitan din. Both are born in October 12, pero siya 1874 naman, no? October 12 is actually the feast of Our Lady of the Pilar. So, silang dalawa yung nagsimula bale ng tradisyon namin na iikot yung Our Lady of the Pilar around Dapitan at least once a year. So, ito si Doña Pilar. Ito naman yung mga gamit niya. This is an 1800s sewing machine. So, mas mahirap siya kasi may hawak ng damit tapos umiikot ka pang gano'n, no? Tapos later on, ito naman, yung American period na, ito, nakikita na talaga natin sa paa naman to. Ayan, singer na. This is Germany. Ito yung plancha nila, prinsa, yes. Oo, so nalagyan ng uling, ganun-ganun siya. Ito naman yung lamp. Tapos yung mga overnight bag niya, yan. Tapos yung ito sa kusina ginagamit yung panglambot ng karne. Tapos ito naman yung pang-preserve namin ng mga ulam, no? Kasi wala namang refrigeration po dati. Tapos ito naman yung panggiling ng corn or rice, no? Iikot mo dito, ihuhulog mo lang dito yung rice and corn. So, lalabas lang dito, ganun. Durog na. No? Durog na. Makikita nyo rin po dito, lahat ng poste ng second floor are all original pa rin. So makikita natin to. This is Yakal, no? Makikita mo pa rin yung makikita mo pa rin yung kwento ng ano nangyari dati. So ito yung gamit nila, hindi naman napaka-crude, bale, no? So kita mo yung lagari na ginamit nila, talagang alam mo yung naghatakan kayo ng lagari, no? Yung ganun.
So yun po yung ano dyan, yung gamit nila. Ayan po. Tapos, ito naman mga alampay. This is made of abaka. Ito may mga suot ni Lola, no? Mga gamit ni Lola. Suot ng mga babae dati. So ganito po yung itsura nun. Itsura nila dati. No? Tapos mga jewelries naman nila dati. Yan yung mga itsura naman nila. Nice. So lahat po yung nakikita namin dito, sir, gamit pa rin talaga. Gamit talaga. Ito, no? Oo, hindi namin kaya naman tinanggal mo sir. naman yung ano, okay lang naman yan. Yung nagpapa. Bagay, parang grounding yan. Nararamdaman Parang mo ano sa yung akin yun eh, parang pagbibigay energy. Galang. regalo. Salamat. So ito naman, one of our mga baul, mga steamer truck, one of our very parang prized collections dito sa Balay Hamoy, no? This is steamer trunk. This type of trunks were manufactured only in 1870 to 1880, no? This is Ang bigat niyan, sir. oo, made in Europe, leather over wood, made in America, metal over wood. So makikita mo yung anong pukpuk na no? Napakaano Para niyan. mag-flat yung bakal. Oo, parang ito stars and moon ang design. So, lahat ng mga gamit na nakikita mo galing dito sa dalawang. loob niyan. So, nung nabuksan namin to sa area na kasi tinambak lang to sa sa garahe, sa bodega, mga plastic, mga styrofoam sa ibabaw. Tanang ganun, nakakalimutan na ng panahon. Tapos pagbukas namin, yan, lahat na nakikita mong gamit, no? So, it was mga treasure. A treasure trove of artifacts, no? Yes. Wala nga lang ginto, sayang, pero at least andun yung yaman ng pamilya, no? Yaman ng pamilya. This is very important to us because in 1896, when Rizal left Dapitan, iniwan niya to kay Don Mariano pag alis niya dito sa Dapitan. Sabi niya siguro masyado na mabigat or isang souvenir. Pero ang last na bili niya, parang babalikan ko yan, ha? Yan. Siguro madami na talaga siyang dala. So, but we know, hindi na nga siya bumalik, no? This is made in New York kasi sa loob may made in New York eh. When Javi Severino went here, binuksan namin to, nakita namin made in New York. Sabi niya, it was fresh also, fresh pa rin siya dun sa research niya sa Rizal in New York eh. Okay? So, nung pagbukas niya, excited siya. Now, nakita niya, made in New York, sabi niya, this could be the most solid evidence that we have. That Rizal went to New York, bought something there, brought it to Europe, brought it back here in the Philippines, tapos ngayon nasa Dapitan na, nasa Balay Hamoy na. So napaka-importante din piece of history ito. Hindi lang dito sa kay Balay Hamoy, pati kay Rizal at saka sa Pilipinas. Yes. No? So yan, napaka-prized artifact po namin yan. These are old copies of the Noli and Fili, but they're just copies. Noli me tangere. El filibus delis. Oh, yes. Yan. Ito naman po, yung height difference ng dalawang magkaibigan. This is Don Mariano Hamoy. He was 5'6", Rizal was 5'3". 5'3". 5'3 and 1/3, mga ganun ang height niya. Hindi man siya maliit. lang. Oh, pero hindi siya maliit, no? Ayos lang naman siya. Pero nasa laki ko lang yata. yan, I don't know. Di ko po alam. 5'3". Siguro ganun po. Ayun po, mga height niya. 5'3 po, no? Yes. Ganun naman. Hindi naman siya maliit. Na kakaibang liit ba? Normal lang siya. Sa mga hat po niya, ito naman as a cabeza de barangay. Refurbished naman to. Sa hat niya, okay? So, para lang siyang salakot na maarte, no? Ganyan lang. Ito naman yung mga ganitong hats are yung mga paborito naman na hat ni Rizal, no? So, hanggang kamatayan, ganun yung suot niya. Ito naman, Sino siya? ito naman yung mga nagbebenta ng lottery tickets before. Naglalako. Lottery tickets. So, mga bata lang yan na nagbebenta. And then, yung mga itsura ng lottery tickets, syempre, mga ganito yung itsura, no? And Rizal had money here to spend for land, for himself, no? Tapos yung mga schools, lahat ng projects na dito. Kasi, nanalo siya ng loto. No? He won second prize together with his two friends. So, divided by 3 yung second prize, which was 20,000 pesos.
So, mga 6,200 sila. Each. So, gaano kalaki ang perang 6,200 before? Malaki na yun. Kasi yung Talisay property niya dito sa Dapitan, yung binili niyang bahay at saka property, that's a 16-hectare property. He bought it only for 18 pesos. O di parang parang di nagalaw yung pera niya, di ba? So, ganoon. Marami siyang binili naman dito na properties in Dapitan. Okay. Ito naman, yung first, ang bahay na to, luma lang to, if na lumang bahay pero naging historical because of Jose Rizal. Yes. No? In 1894, the firstborn of Mariano and Pilar, yung may-ari ng bahay na to, was born, and the one who delivered the baby Pablo is Jose Rizal himself. So yan yung first episode na naging historic yung bahay na to. Because Rizal went here, delivered baby Pablo. Yung second episode naman is also in 1894, July 4, Jose Rizal and Mariano became business partners in the abaca trade. In one of his letters, sabi ni Rizal, I gave 1,000 pesos to Mariano as my share in the business of 50-50. Ano yung mga pera dati? Ito, these are the same coins that we're using. Ang mukha po sa coin na yan is the king during that time, King Alfonso XII. So, ganun yung mga pera nila. So, isipin natin gaano kadaming ang 1,000 pesos, no? So, yan po yung itsura ng abaca. They buy it dito sa malapit lang na area dito. Ngayon, Barangay Ilaya na ngayon siya. And then, they put it here dito sa baba. Dito nila tinatambak lahat ng mga abaca. Tapos, ibibenta nila sa Maynila, papadala nila. Pero ganito. Very raw naman yung nila, fibers niya. Tapos, Manila na. Parang trading lang po. Trading lang po. And then, dito sa bahay na to, madalas si Rizal. Si Rizal was still a prisoner, kumbaga, dito sa Dapitan. No? Kailangan niya, he had to report to the Captain General at least once a day. No? Para at least, alam naman natin hindi siya tumakas. No? So, after reporting, pumupunta siya sa mga bahay ng mga kaibigan niya. Madalas siya dito na bahay kasi he felt safe here. No? Kasi unang-una, kasama siya sa Ateneo, and then Jesuit trained din siya, no? And then kabesa de barangay din siya. Kaya alam naman natin sa Maynila, lahat ng mga kamiting niya doon, they're either arrested, captured, no? Exiled or executed, no? Pero dito hindi sila ganoon. So at least he felt safe in this house, no? Hindi naman sila pinagdududahan ng mga Espanyol dito kasi Mariano worked for the Spanish government naman. Okay? So, anong ginagawa na dito? Dito sila, madalas, nagkikentuhan, nagchichismisan, dito. nakikita nila yung mga taong dumadaan dito, all the funerals, at least once a day, nakikita nila kung sino namamatay kasi andito yung simbahan. Andito yung Catholic Cemetery. So, ito lang, isang daanan lang to. So, nakikita na namatay na pala si ganito. At saka, nakikita nila yung taong dumadaan. So, dito sila nagkikentuhan. No? Isa rin tong area, no, when Josephine Bracken was arrived in 1895. Ito rin paborito niyang area, no? Sa tingin ko kasi presko, tsaka nakakasagap siya ng mga balita dito. Tsaka syempre during that time, hindi naman mainit sir, di ba? So ito naman, so ang ginagawa nila, ganun nga. So nagchichismisan, nagkikentuhan sila, no? And they play chess together. This is the same chessboard that they were playing with. This is Mariano's chessboard. Wow. No? So, yan yung hinawakan nila dati, naglalaro. Pero, sigurado ako, talo palagi si Mariano. Talo siya parate. Parate. Kasi napakagaling, actually, level ni Rizal was a grandmaster daw, di ba? Kasi nung sa Germany at saka kung saan pa doon sa Europa, natatalo niya yung grandmasters. So, na rin siya, grandmaster. Now, remember Baby Pablo? Baby Pablo soon became the first doctor of Dapitan City. Ninong niya si Rizal. So parang inalay siya. Naging doktor ngayon siya. First doctor of Dapitan City and also a doctor in Lanao Province, Marawi. Naging doctor siya sa Marawi. That was also the time when Ilocanas were parang lumilipat sila dito. Dito sa Dapitan. In Marawi. In Marawi. Marawi. So doon yung nakilala yung lola ko naman. That's Petra from Villasis, Pangasinan naman siya. Tapos doon na sila nagpakasal sila dito. And then
Later on, they had a child, Mariano the second naman. This is my dad, no? Ang napangasawa niya is also a Dapitanon. Ang ancestral house nila yung tourism office ngayon sa Dapitan. So ito 'yon. The Anyano Adasa house naman, ancestral house naman nila 'yan. Though, si Mariano II died during the COVID-19 pandemic. Hindi niya natapos tong pagpagawa nitong museum na to. In between, sa gitna ng paggawa nito, namatay na siya. Timaan siya ng COVID. Okay. Mariano II died during COVID-19 pandemic. He died of pneumonia, although he was 84 years old. Remember, Mariano I, he died also in 1918. That's the Spanish flu pandemic. Also died of pneumonia. No, pareho silang Mariano, parehong namatay sa pandemic, parehong of pneumonia. So, coincidence? Hindi natin alam, no? Hindi natin alam. So, itong couples na to lahat, kinasal dito sa Dapitan and had the reception here. Kung saan tayo nakatayo? Sa bahay na to, sa baba, kung saan dito, gamit nila sa pag-merrymaking, of course, yung banda. At saka, a gramophone dito sa likod. The gramophone. Oo, kasi walang kuryente. No? So, walang kuryente. Mano-mano ito. Mano-mano. So, ang ginagawa ng DJ, Gumagana pa ba ito, sir? Subukan natin. Subukan natin. At tumunog sa'yo. So, ganito lang. Kasi very mechanical. Walang kuryente. Walang napaka-mechanical niya. So, kaya actually, ingenious nga yun. Gumagana pa. Grabe talaga nung panahon nila, no, sir, no? Ibiruin mo, yan lang yung libangan nila noon. Party na sa kanila. Party na sa kanila yan. So, yan siya. Ganun lang. Ganun yung buhay nila. Cha-cha-cha. 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 Yan. So, ito naman, candelabra ng altar. Ngayon, makikita niyo po dito, the Pitanons are extremely Catholic. They're extremely religious. No? So, gaya nito, this is actually a family catechism book. No? It's a family catechism book even before Rizal's time. No? Ito. So, ito yung mga lumang gamit. Ito naman are old posters. A while ago, nag-mention ako October 12. Parehong birthday ni Mariano and Pilar. So, nag-start sila sa kumbaga panata family na at least once a year iikot natin yung Our Lady of the Pilar na imahe. No? So, they started this tradition 130 years ago. So, ganito yung nangyayari palagi. Every year, even until now. Ito yung Balayhamoy. Madaan palagi din sa session So, ito na yung mga, diorama of what actually happened before, no? So, ganun po yung mga tao before. So, ito naman po, Our Lady of the Pilar. It is an 1854 print of Our Lady of the Pilar. So, makikita mo yung pag-print nila dati, lines lang yan. Yung artist noong 1853, nag-carve siya sa metal plate nito. No? Tapos, after niya ma-carve, 1854, nag-mass produce na sila. Ito, isa sa kopya. Ang galing. Madami to, pero isa sa kopya. So napaka-intricate. Kumbaga, ang isang trivia dito, Our Lady of the Pilar is the only Marian image na nakasapatos. Karamihan. Karamihan nakapaa. Kapaa or sandals. No? Ganun lang. Pero siya nakasapatos. Siya lang yung mag-isang nakasapatos. No. So, ganun po yun. Ito naman is an 1800s crucifix. Origin is South America. Malaki ulo, maliit katawan. Yun yung style ng mga artists doon sa South America. So, this was bought there, maybe brought here sa galleon trade, tapos dumating na dito sa Dapitan. Presumably, binili to nila lola or lolas sometime long ago. No? So, ito pa rin, sa print also. Ganun na ganun pa rin yung tradition ng print nila. Ito naman is a candle na lighted sa family candle na lighted only in most desperate times, no? Kung talaga may problema, sobrang bigat ng pamilya. Times.
on mo lang, pagdasal, ganon. Isang traditional family. Ito naman is a hat rack. Ang replica of Rizal's hat rack back in Calamba. Pero ang original nito, bumalik na sa Fort Santiago Museum. So nagaya namin to the last centimeter. So ganito itsura nila. No? So kasi andito yung mga hats. Hats were actually worn by everyone. Oo. Hat rack or bastonero. Bastonero. Gana baston and sombrero. Yan. So nilalagay dito yung mga hat. Lahat ng mga lalaki dati naka-hat eh. Siyempre, ano yan parang ano nila yan, status symbol, no? Status so, symbol. malalaman mo rin kung anong trabaho nila, no? Laborer ka, anong work mo, anong pinag-aralan mo. Rizal, mahilig sa ganito kasi ilustrado yun siya, di ba? At saka aral sa labas, no? Doon mo makikilala. Yung mga babae naman, makikilala mo rin sila. One of the mga identifying marks are Alampar Panuelo. This is made of abaca. Si Lola, meaning nun, madami siyang ganito. Siguro maarte. Maarte siyang no? Fashionista na sila, Fashionista na sila noon. So, made of abaca. So, ito naman, ay collections naman dito of Rizal, currencies naman. Ito mga nga. May mga bago na nga dito, mga commemorative coins donate ng Central Bank naman dito sa Balay Hamoy. Mga bago na. Ito, naabutan talaga din mga pisong yan. Ang bahay, para siyang Lego. Na-assemble siya, sinusuksok, tapos may locks lang siya na kahoy din. No? One of the reasons, siguro kasi napakatigas din ng tugas. Yung Mulawi, no? So, yun din yung locks. Parang ganito. Ito, kahoy lang. Yan, kahoy lang siya. No? Later on, naglagay na ng mga pako. No? So, madali lang siyang baklasin. No? Merong, kung palayasin kami dito, babaklasin lang namin ito. Ganun lang po. Buhat lang, no? Oo. Parang Lego nga. Parang Lego. So, dito na po tayo.